basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Talong, ma'am, na pang-aatake sa inyo family? Hindi ko alam. Kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, again, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes, ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? From national or we're talking here about local politics dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandun sa loob ng kwarto, si First Lady Lisa Marcos. Grabe na, sa loob ng kwarto? Nung may na-overdose? Yan ang sabi ni BP Sara Duterte. Kaya naman yan. Anong ginagawa niya doon? Pinanonood niya yung nag-overdose? Hindi. Iniisip ko kasi, lawakan natin yung pag-iisip natin. Yeah? Nandun daw si Lisa Marcos habang na-overdose yung isa. Ano ginagawa nila doon? Wala lang, nakikwentuhan, nagtotong its habang isa na-overdose. I mean, halimbawa ako, kunwari meron akong kaibigan, di ba, na bumabanat. Ibig sabihin, may ginagawang kababalaghan. Abay, sapakin ko yun. Halimbawa lang, si Jay Guevara. Nandun kami sa isang kwarto, tapos biglang naglabas ng pulburon. Tapos sininghot. Abay, sapakin ko yun. Di ba? O kaya di kayo pagsasabihan ko, kung ayaw sumunod, abay, aalis ako. As a friend, I will disagree and I will leave, di ba? Ganon din. Halimbawa, si Boss Dada. Hindi, totoo. Di ba? Ganon, may ginagawang hindi maganda. O, abay, pagsasabihan ko yun. O, pero pag hindi ko na mapagsabihan, lalayasan ko yun. Di ba? Ang tanong, bakit kaya si First Lady nandun daw nung na-overdose? Sabi ni BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Si BP Sara Duterte nagsabi. So, nagko-collaborate din dun sa kinikwento ni Maharlika na yun nga magkakasama. So, hindi natin alam kung saan nakuha ni Vice President Sara Duterte yung mga information niya. Pero base dun sa pagkakaintindi ko dun sa kwento ni Maharlika, magkakasama nga daw itong sila First Lady Lisa Marcos pati yung na-overdose ng pulburon. So, may collaboration doon sa sinasabi. Kumbaga, walang contradicting. Kung ano man yung hawak na information ni Vice President Sara Duterte, parang kinukonfirm din yung kinikwento ni Maharlika. Pati yung isang vlogger, di ko matandaan yung pangalan, na meron siyang source na nagkikwento nga rin tungkol nga doon sa issue na yun. Mukhang nagko-collaborate dun sa mga sa issue na yan. Hindi yung may kanya-kanyang kwento. Diba? Mukhang matibay-tibay na aligasyon o kwento yung mga umiikot ngayon dito sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ano ginagawa niya dun? Nanonood? Habang nangyayari yung mga hindi magaganda? Wow! Pagoy, di natin alam. At nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon. Naku, cocaine, naku. Ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint
kay Congressman Pulong. Bakit nga lang masabi yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give doon sa ban nga po doon sa pamimigay ng ayuda and mag-resume sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Yan ang talagang tunay dyan. Alam mo mga kababayan, bawas na yung rally nila. Tapos talagang hindi na rin sila kompleto pag nagrarally. Sabi nga nila parang 9 na lang daw meron ng mga umalis. Actually, no isang araw nga parang isang kandidato na lang ata yung nangangampanya. Yun ang kwento. Pero kung makikita ninyo naman, nasa social media naman po yan, natatawa nga ako Alam nyo kung bakit? Yung inoobserbahan ko, nung nagsasalita si Marcos, tapos may mga naghihiyawan, halatang sound effects. Panoorin ninyo. Yung latest na rally na nandun si Marcos na nagsasalita na hindi mo maintindihan yung sinasabi niya, merong tuloy-tuloy na nakaloop lang. Alam niyo yung loop, di ba? Tuloy-tuloy lang, umiikot lang yung sound effects na parang pumapalakpak ang tao. Kasi malalaman mo Ako po, ito po, expertise ko po ito. Audio po ang expertise ko ever since Nag-sound tech ako, nag-recording ako. Lahat alam ko po ang sa sound effects. Ginagawa ko po yung dati kong trabaho po yan Naglalatag po ako ng anong tawag dyan? Audiobooks. Yan po mga trabaho ko noon So alam nyo mga kababayan, alam ko po kung paano yung ganyang gumagana. Dito sa rally ng Duterte, legit yung sigawan ng tao. Pag naisinabi yung speaker, doon sumisigaw ang tao. At yung sinisigaw ng tao ay naayon doon sa sinabi ng speaker. Di ba? Pero dito kay Marcos, nakikita ko, nakaloop. Kahit wala naman sinasabing maayos si Marcos, naghihiyawan ng tao. Sana nakita ng... So, huling-huli na namemeki na ng rally. Kaya kung papansinin niyo, 'di ba, hindi na nga pinopokus yung camera doon sa mga umattend ng kanilang campaign rally. So mas nakapokus yung camera doon sa mga nagsasalita lang sa entablado. Kasi makikita doon kung pumapalakpak ba o sumisigaw ba yung mga tao. So hindi. Tapos sigundahan pa natin yung sinasabi ni Banat Bay na nabawasan na yung kandidato ng alyansa ni Bongbong Marcos. So bawas na ng 2. So mukhang siyam na nga lang daw kasi ang hula ng marami si Pacquiao yung mukhang hihiwalay na yata kasi mukhang kumikilos na ng ibang direksyon. So nagpapa-endorse na si Pacquiao sa iba't ibang mga local government, nag-i-endorse na rin yung kanyang party list, nagpapa-endorse na rin sa ibang mga kandidato. So gumagalaw na si Pacquiao ng hindi siguro alam or nagpaalam sa alyansa dahil nararamdaman niya na wala siya makukuhang panalo hanggat nakadikit siya sa alyansa. Nakita ng ganun. Sound effects, halatang halata. Sabi ko nga, grabe nito, talagang desperate moves na lang ito. Desperado na. Sobrang pagka-desperado nung ginagawa nila. Kaya nga dito, mapapansin mo na dahil doon, sabi nga ni VP Sara Duterte, ginawa nila yung lintik na 20 pesos na bigas. Ang problema, hindi rin kinagat. Kasi, kesa na makatulong, imaginein mo gusto mo ng vote rich kasi nga olat ka sa Visayas, olat ka sa mga Bisaya, olat ka rin sa mga taga Mindanao. So doon mo gagawin ngayon sa vote rich na lugar, sa Cebu, di ba? Ang problema, kaysa na matuwa ang mga tao, mas lalong nagalit sa'yo. Kasi, andali, bakit? Kayo lang ba ang Pilipino dito? Kayo lang ba ang nagbabayad ng tax? Bakit kayo lang ang may 20 pesos na bigas? Nag-backfire, ika nga. Palpak, ika nga. Ganun po ang nangyari dyan sa lintik na bigas na yan.
So imaginein mo na lang, 'di ba? Imaginein mo kung anong katarantaduhan nangyari na 'yon. Kaya eto, naglagay sila ng kay kay Pulong Duterte, ika nga. Alam mo, eto natatawa ako eh. Tapos ang unang mga naglabas niyan, vlogger na mga kilalang bayaran.